Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo some part of it. Hindi, tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life. Nine of Wands, Nine of Swords, Three of Pentacles, Five of Swords, Queen of Cups, Two of Swords, Six of Wands, Tower. Okay. Kuha pa tayo ng dalawa pa. Bottom of the deck and yun yung top. Okay, top of the deck. Eight of Cups. Bottom of the deck. King of Swords. Naku, malakas ang energy dito. This is about your person. Naging complicated ito. Okay. Medyo parang complicated itong sitwasyon na ito. Between sa inyo ng person nyo. Kasi dito, si Five of Swords, ibig sabihin, complication, sa lot of hindi magagandang nangyayari sa inyong dalawa ng person mo, hindi pagkakaunawaan. Ayan too much pain na, too much burden na ang inyong pagsasama. Kaya naman, mas minabuti mo nang umalis. Nasa-sense ko na ikaw na yung umalis na sa relasyon na yon. Ikaw na yung lumayo pa. At sa paglayo mo, mas iniingatan mo yung sarili mo. Nine of Wands dito, nagsiset ka ng boundaries, especially kung itong taong to gustong bumalik. Mahal mo pa rin tong taong to, pero para sa'yo, yung love na yun is not enough para na ipagpatuloy pa yung relationship ninyo because hindi rin naman kayo nagkakasundo eh. Palagi na lang kayong away ng away. So, maaring lumipas ang panahon, wasak na yung relasyon ninyo eh. Para sa'yo, parang hindi na kayo magkakasundo. Marami kayong incompatibilities. Kaya, maliit na bagay, pinag-aawayan. Diba? Hindi na nadadaan sa usapan. Ganon. Kaya wala na. Kahit mahal mo tong taong to, pero ganun na ang takbo ng relasyon ninyo, it's better na to leave this person. It's painful, yes, pero maybe yun na yung tamang paraan. Ayaw nyo mag-adjust sa isa't isa eh. Hanggang dumating dito,
Nine of Swords, yung person mo hindi makatulog yan gabi-gabi. Kakaisip sa'yo kasi lalo na iniwan mo eh. Ngayon, merong isang bagong taong darating sa buhay mo, someone who's mature. Sabihin natin, magaling to mag-handle ng relationship. Matalinong taong to. Tsaka mature enough na. And samantalang yung person mo naman, Three of Pentacles dito, gusto niyang ayusin yung sa inyong dalawa. Kaya nandito si Two of Swords, ibig sabihin, nahihirapan ka. Kasi maybe, paglipas ng panahon, yung person mo, nakakapag-isip-isip na, marunong na makapag-compromise. Kaya naman, nahihirapan ka talagang makapag-decide. Ano ba, babalikan mo ba yung taong mahal mo pa rin? Or, etong bago mo nakilala na merong interest, intention sa'yo at magaan ang kalooban mo because nakakapag-communicate kayo ng maayos, sino ba sa kanila? Gusto mo kasi maging successful ang relationship mo, pero maybe hindi ka pa ready talaga. Tingnan pa natin ano pang mga messages dito. Sino ba talaga sa kanila mas matimbang? O ano ba yung mas patimbang ba yung puso mo na itong taong to na gusto nang ayusin ang relasyon ninyo na nagbabalik sa'yo? O itong panibagong taong to na mas magaan at saka sabihin natin to think it wisely, no? Yung isang taong alam mong meron kang security. Kasi this one is mature and sabihin natin stable, 'di ba? Ano ba mas matimbang? Yung isip mo o yung puso at damdamin mo? Dito sa taong iniwan mo na, gustong ayusin, bumalik sa'yo at gustong magkabalikan kayo at gustong ayusin ang lahat, o itong isang panibagong taong hindi ganon yung sabihin natin yung nararamdaman mo, pero meron kang peace of mind dahil maaring nagkakasundo kayo. Give me more messages, Spirit Guide. Death, Page of Cups, Nine of Pentacles. Nako, sino ba ang pipiliin mo? Maybe, sa panahon na to, yung death na to, ito yung malaking pagbabago sa'yo. Pwede rin tong pagbabago ng person mo, kaya nga gusto na niyang ayusin ang lahat sa inyong dalawa. Diba? Pero itong death na to, ikaw to eh. You become more stronger. Yung Page of Cups dito, I can sense here, since lumabas si Nine of Pentacles, wala kang pipiliin doon sa dalawa. Ang pipiliin mo, sarili mo. Magpo-focus ka muna sa sarili mo at hindi ka magmamadali na makipagbalikan dito sa isang taong to or magkaroon ng panibagong relasyon because you choose yourself first. Gusto mo muna ma-discover more ang sarili mo because you are stronger. You are worthy of love at alam mo, kapag ka nandyan na, buo na ulit ang sarili mo, and you love yourself, you focus sa sarili mo, mas magiging ready ka na alinman sa kanila. Itong bagong taong to, o itong nais yung gustong ayusin ang relasyon ninyo. Maybe, pareho ka magno-no sa kanilang dalawa, sasabihin mo muna na, unahin mo muna ang sarili mo. Magpo-focus ka muna sa sarili mo. And that's the best thing to do. In order for you to heal, in order for you to become more stronger, alam mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Diba, mag-focus ka muna sa sarili mo, achieve kung ano man yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. You become more attractive. Kaya, hindi talaga imposible na yung person na yon ayaw kang pakawalan
at may panibagong tao naman na nais ka makasama. But this time, your energy mo is for you to focus to yourself first, which is the best thing to do. Okay, take time para mas ma-regain mo yung sarili mo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.